Meron akong pa-vlog. Tama ko voice over ako. Este no. Sí. Lo que tiene precio, Añadir. sí. Este precio. Sí, hay precio aparte. No hay precio, todo lo buffet, ¿vale? Vale, ok. Por eso aquí coge más, ¿vale? Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Dito pa rin sa GGVoicing.8. At eto na nga guys, at nag-ipon-ipon kami ngayon dahil kami ay naimbitahan ng aking hipag at saka ng aking kapatid na lalaki dahil yung isa sa mga anak nila ay birthday. So nandito kami ngayon sa isang restaurant na Korean restaurant. Kaya naman, samahan nyo kami kung ano ang aming mga kakainin ngayon. Pero marami, super duper guys, talagang grabe. Ang may busog na busog kami dito at sobra pa yung mga pagkain na naiwan namin. Pero care lang yon kasi alam nyo kung bakit. Hindi naman talaga pwedeng dalhin. Alam nyo na, parang ano na rin to, may eat all you can din pala dito. Pero ito naman sa amin ay yung tawag baga dito, hot pot naman yung aming mga in-order. Kasi mas marami kaming makakain at sa dami namin, syempre guys, dalawang lamesa kaming malalaki dahil yung mga bata nandoon sa kabila at yung matatanda naman dito. So, ako nga pala nag-soft drinks ako ngayon, nagpanta narangha ako kasi alam niyo na guys, isa yan sa mga paborito ko, lalo na sa Pilipinas, ang Royal and then yung um, Burr guys sa Pilipinas. Naku, nami-miss ko yun. Yun talaga ang nami-miss ko ngayon. Naman kami kumakain dito habang ako ay nagbo-voice over guys. Super duper talaga, grabe. Naglalaway ako, o diba? Pero without ice ang gusto ko kasi alam niya naman sobrang lamig na, diba? Kahit na sobrang init sa Pilipinas, hindi ako masyadong ice guys kasi alam niyo na sa lalamunan nakakasakit at makate kapag nako. Alam niyo naman sensitive masyado ang aking garganta. Ako yung taong lamigin guys, super duper sinasabi ko sa inyo. Kapag kami naliligo sa playa or sa beach, ay nako, pantal-pantal na yung aming mga balat, ganun kami, nagmana kami sa pamilya ng aking mama. O, diba? Kaya yan. So, ganun kami, basta sa side ng mama ko, ganun kami kasensitive na magpipinsan, mga kadugo. Talagang ganun yung aming dugo. Napaka-sensitive namin, guys. Namumula ka agad yung aming mga balat-balat diyan. O, diba? Kaya yan. O, so, ito na nga, nagsisipagdating na yun, yung aming mga in-order at nag-uumpisa na rin kami painit dyan, magluto-luto, o 'di ba? Super duper. Kaya masasarap ang pagkain na ano namin, nakain. And then meron kaming free na isang kamaron ba ang tawag doon na malaki. Ay nako guys, so ako naman hindi ako mahilig sa ganun pero al final niluto yung kalahati ay naiwan at yung isang lamesa naman ay hindi na naluto guys kasi nga busog na kami, grabe. O 'di ba? Tsaka ayoko rin kumain nun kung hindi sariwa kasi tingin ko yung pusit na yun hindi na talaga siya sariwa. Pero kere lang yun guys dahil alam niyo kung bakit. Hindi naman siya, anong tawag dito? Siyempre hindi naman galing yun sa dagat na diyan sa tabi ng dagat. Siyempre frozen na yun nung dumating. Kaya yun ang nasasabi ko guys. Pero I mean, anong tawag dun? Siyempre, hindi naman hinuli yun ngayon mismo, 'di ba? Kaya ako nakakapagsalita. Pero kasi sensitive talaga ang tiyan ko, guys. Alam niyo na, hindi ako pwedeng kumain ng mga ganyan-ganyan na ngayon. Bawal na sa akin dahil yung aking estomago ay napaka-sensitive masyado. Kumbaga, makakain lang ako ng kumbaga may virus na etching-etching na maliit. Grabe na yung katawan ko, yung nagsusuka na ako, nag-aano na ako, babanyo. Kasi nagkaroon nga ako ng sakit na amalbiasis. So, yung mga taong nagkakaroon na noon, nagkasakit na noon, guys, ay masyado ng sensitive ang tiyan.
So kayo yun guys, so talaga kahit sa Pilipinas ako lagi ko ang sinasabi sa inyo na sa aking mga videos na talagang binabantayan ako ng papa ko kapag ako nasa Pilipinas kasi sobra madali ako magkasakit na gano'n in hospital. Kaya yun at hindi rin kami kasi mahilig kumain lalo na ako hindi din ako sanay sa mga street foods na sinasabi na yan. Ang alam ko lang kainin yung hotdogs and barbecues. Yun lang ang alam ko guys. Pero yung ibang mga lamang loob na yan na ano, hindi na ako nakakakain yan guys. Tsaka hindi ko rin nakasanayan kaya nasasabi ko. Pero kere lang yun guys. Kasi alam niyo kung bakit. Hindi naman talaga kakainin ko yun. Kasi imbes ko bumili ako noon, halimbawa, chicken pet or kung ano pa man is di barbecue na lang o 'di ba o yung laman na lang or hot dogs na lang bakit ako bibili nun at kakainin ko yon na hinlam ko namang hindi ko naman makakain o 'di ba so maging seryoso na lang tayo and then wag tayo masyadong sensitive kung ako may nagsasalita nasasabi ko yun sa inyo kasi yun naman ang katotohanan guys hindi naman ako nasanay nun kasi kahit dito nasa kami sa Espanya yung tawag dito yung pakpak na yung dulo and then yung ah, paa talaga ay tinatanggal ko yun, tinatapon namin yun, hindi namin kinakain yun. And then kahit sa Pilipinas hindi naman ako kumakain yung tiyan ng parte ng tiyanan ng isda, hindi ako kumakain yung nun guys. Pero dito sa Espanya natuto akong kumain nun kasi nga siyempre crunchy and then nanginginayang ka na rin kumain kaya nakakakain ka na rin no'n. Pero sa Pilipinas, dahil kami sa tabi ng dagat, sariwa ang mga isda, sa dami ng isda, hindi ako kumakain talaga. Lalo na yung tulingan guys, yung parte sa may tiyan na may itim, naku takot na takot akong kainin 'yan. At saka nalalansahan ako kaya hindi ko kinakain 'yun, yung puti lang talaga. Doon sa ano, sa tulingan ang kinakain ko, yun. So, at saka maraming isda guys sa amin, sa Bicol, kasi tabing dagat kami, sariwa yung mga pagkain namin, yun. At saka 'pag kumain ka, hindi lang isang putahe ang kakainin mo kasi kapag may prito dapat may sinabawan, may gulay na ginatan. Gano'n kami guys. So, siyempre kapag nasanayan mong kumain na gano'n ay yun. Pero dito dahil nasa Espanya ka na, iba naman pagkain dito kahit salad lang okey na, kuntento ka na nun, 'di ba? Lalo na kung madalian guys, kasi siyempre kapag nagtatrabaho ka, talagang may limitasyon and then magko-courier ka. Ako talaga lagi ako nagmamadali guys, siyempre alam niyo na, kailangan ko maghabol ng aking oras para ako makarating sa oras ng aking trabaho kasi kapag nakarating akong late, siyempre late din akong lalabas, gano'n lang 'yun guys. So ay naku guys, super duper ang sarap ng pagkain namin. Korean food 'tong kinakain namin. Dito lang 'yan sa may Granvia guys. Kung gusto niyong puntahan, ay puntahan niyo yung mga taga Madrid dahil napakasarap. Alam ko naman yung ibang mga Pinoy dito ay nakakakain na rin siguro dito. Baka ako nasasabi ko, baka kayo naunahan niyo na ako kasi alam niyo naman hindi naman ako mahilig gumala. Hindi naman ako mahilig kumain lagi sa mga restaurant. Hindi rin ako mahilig etching-etching diyan kasi ako trabaho bahay lang ako guys sa ngayon. Pero nung wala pa akong anak, noong bata-bata pa ako siyempre kada weekend kailangan nasa diskuhan ako, hindi ako puwedeng pumaltar, kailangan presente talaga ako. Kami ng mga kapatid ko, 'yon hipag ko. Pero ngayon siyempre dahil at saka alam niyo may naliligaw sa akin doon dati na putbolista, sikat na sikat. Pero kere na lang yun oh guys, nabanggit ko lang ngayon, naalala ko lang. Pero wala yun, as in wala, hindi ko naman, kasi kung gusto ko bakit hindi, 'di ba? Pero hindi ako kasi mahilig sa mga gano'n. Lagi ko ngang binabanggit lagi sa sarili ko na kaya ko naman kumayod, kaya ko naman lahat, kaya kong pag-ipunan ng sarili kong salapi na walang magduduro-duro sa'kin, walang magsasabi sa'kin, walang magpaplano ng buhay ko.
gusto ko yung ako, guys. Kaya nakikita niyo naman, 'di ba? Kahit single parent ako dahil hindi ko hinabol or hindi ako nagmagaling sa buhay. Yun ang ibig kong sabihin. So, kaya ako, malaya akong gawin ang gusto kong gawin. Pera ko, gumastos kami ng anak ko, ano man ang gawin ko sa buhay ko. 'Di ba? Kasi ang hirap kapag may pareha ka na iba ang pag-iisip. Lalo na kung may treleleng, seloso. Naku guys, sinasabi ko sa inyo, mas maganda ng mag-isa sa buhay kaysa mamroblema kayo habang buhay. Kasi nakatali na kayo hanggat nandyan kayo sa relasyon na ganyan. Walang katahimikan ng buhay nyo. Yun lang ang masasabi ko kasi eksperensyado ko na yun. So, balik na tayo dito sa aming mga kinakain. Ako, super duper yung ternera or beef. Nako, super duper. Ang lambot, napaka-tender. Tender niya, super duper. Talaga kahit parang ano lang siya diyan. Ay talaga grabe guys. So masasabi ko sa inyo, super duper ang dami kong nakain diyan. Talagang grabe, pinipilit ko na lang yung pagkain ko. Tsaka yung iniinom ko na nga Fanta Naranja is isa lang kasi nga madali akong mabusog. So, yun lang pinagtiyatiyagaan ko lang, isa lang talaga siya, isa lang talaga. Kasi nga, nako grabe, super duper. So, yun lang, pasensya na kayo sa kadaldalan ko dahil alam niyo naman kapag nag-umpisahan ko magdaldal, makapagsalita ako, tuloy-tuloy na, dire-diretso na guys. Kaya minsan yung aking, film or kaya yung aking video ay wala akong nasasabi kasi kapag hindi pa ako naumpisahan na magsalita talagang as in wala akong masasabi sa inyo kahit pilitin ko man yan, pigain ko man ang sarili ko, ang isip ko, talagang walang lalabas diyan. So eto nga't nag-enjoy kami ng family ko dito. Kaya yan. So, yun lang masasabi ko for today's video guys. At syempre, nakalabas na naman ako. Nakasama ko naman ang pamilya ko kahit papaano. Um, super duper, masaya ako kahit papaano kasi nakakalabas pa rin ako. Nagagawa ko pa rin yung gusto ko, 'di ba? Kahit trabaho, bahay ako, pero kere lang yun guys, ganun talaga yun. Lalo na kapag single parent ka, kailangan mong panindigan lahat. Ikaw ang lahat, ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, ikaw yung ate, ikaw yung kuya, ikaw yung kapatid, ikaw yung barkada, ganun yun guys. So, ganun kami ng anak ko. Super duper ganun kaming dalawa. So, wala naman ibang magbabangayan, kaming dalawa. Wala naman magmamahalan, kaming dalawa. Wala naman magkakainisan kaming dalawa. Pero as in, siyempre, papairal natin yung bilang magulang ka, 'di ba? Kailangan mong turuan yung anak mo para matuto, para baling araw, magkaroon man siya ng pamilya is kaya niyang i-handle lahat ng sabi ko nga kahit na anong pagsubok na darating sa buhay mo, kailangan mo ma-experience kasi guys, hindi ka matututo sa buhay, hindi ka magiging malakas, may paninindigan at respeto kung hindi mo rin ipapakita bilang magulang. So yun, ako na-apply ko sa anak ko kasi ganun ang tinuro sa amin ng papa ko kahit papaano, kaya nagpapasalamat ako at meron kaming papa, meron kaming nanay, kahit na ano, hindi perpekto ang mga magulang ko guys at ako din hindi ako perpekto pero kahit papaano, ah, napalaki kami ng papa namin, nakasama namin siya kahit wala sa tabi namin yung aming mama habang kami lumalaki kasi nauna siya dito sa Espanya, pero kahit papaano meron kaming tatay na mahal kami, may respeto sa amin at pinalaki kami na siyempre may respeto sa Panginoon Kristo. Yun ang pinakaimportante guys kasi mga kabataan ngayon kung hindi, dumaan din naman tayo sa proseso ng pagiging bata, 'di ba? So, pero alam naman natin ngayon kapag magulang ka na, naiintindihan mo na at hindi lahat naman ng gusto natin bilang magulang ay kailangan masunod. Kailangan din may respeto din tayo sa mga anak natin, 'di ba? Tatanungin natin, o pag-usapan ninyo, ano ba 'to, ganito, ano bang opinyon mo, ano bang gusto mo, ano bang mangyayari kapag ginawa mo 'yan, ganito 'yan ang mangyayari.
baka masaktan ka, makalaboso ka, makasakit ka, yun. Yun talaga guys, ang kailangan natin ipaintindi, yung realidad ng buhay, hindi yung katangahan na nanay, nene, wag niyong gawin yan. Normal, hindi naman nila alam, hindi nga nila gagawin, pero nagagawa pa rin nila kasi hindi nila man naiintindihan kung anong rason, bakit natin pinagbabawalan. Anong rason bakit natin sinasabi na hindi dapat gawin? So, kailangan may propose pa rin tayo guys na kaya natin sinasabi yun, hindi nila pwedeng gawin. At kagaya na ako, pag lagi akong nung bata ako guys, gusto ko laging umakyat sa taas ng lamesa, sa ibabaw ng lamesa at tatalon ako doon. Hindi kapag nadadakip ako ng papa ko, pinapaliwanag sa akin na huwag mong gagawin yan kasi mahuhulog ka, kasi pwedeng matumba yung lamesa, masaktan ka, pwedeng mabali yung paa, matusok ka, dadalhin ka sa ospital. So, magkakaroon ng AD ang bata. Ganun ang pinapaliwanag ko sa anak ko, guys. So, yun lang. Experience ko yun bilang magulang na ako. Kasi ganun din yung tinuturo sa amin ng papa namin. So, bawat tanong ko nung bata ako, laging may sagot. Laging may sagot, laging may paliwanag. Gaano man kalaki, kahaba, makulit ako nung bata ako, guys. May response ang papa ko lagi. Kaya natututo ako, habang lumalaki ako, natututo ako at naiintindihan ko. Kahit wala pa akong na-experience sa ganun, may idea na ako kasi pinapaliwanag na sa akin. So yun lang ina-apply ko sa anak ko guys. Kaya yun, kaya bilang magulang tayo, sabihin natin kung bakit hindi pwedeng gawin ng mga anak natin. Kasi ganun ang sequences na mangyayari kapag ginawa, 'di ba? Ganun yun ako guys, ganun. Ganun ako magpaliwanag sa anak ko kasi ganun din pinaliwanag sa akin ng papa ko noon, nung bata pa ako, ganun yun. Hindi ako pinapayagan ng papa ko na makitulog kami sa mga kamag-anak namin. Kahit na yung mga kapatid kong lalaki, pinapalo sila kapag nalilate sila. Hindi kami pwedeng kumain na may kulang ang isa, maghihintay talaga at kailangan magdasal lagi. Ganun kami, ganun ang papa namin kami pinalaki guys. So yun din ina-apply ko sa anak ko. Para kapag nagkaroon din siya ng pamilya or makapunta man siya sa ibang bahay, alam niya kung paano magrespeto. Ganun lang yun guys at hindi kailangan maging higher ka kasi may kaya ka, kasi mayaman ka, kasi may naabot ka, kasi no guys, ang respeto at paniniwala sa sarili para igalang ka, kailangan kang unang-unang gumalang ka, 'di ba? Ganun yun lalo na sa nakakatanda. Pero depende pa rin nga yun sa tao kung paano ka tratuhin. Pero lagi kong sinasabi sa anak ko, ikaw na masaktan, wag lang ikaw makasakit kasi bad yun. At ipapaliwanag mo or kung na ano ka man, may pulisiya, 'di ba? Ganun yun guys. May hustisya, may pagdadaanan. Pero wag mong pairalin sa sarili mo, sa buhay mo na malakas ka, 'di ba? Malaking tao ka kasi may kapangyarihan ka or dumating man yung panahon na meron kang pera, wag. Kaya yun guys. So, yun lang ang super duper, ang haba-haba ng aking anong tawag dito, pagbo-voice over guys. At ang ganda ng mga dekorasyon dito, oh, 'di ba? At pumunta din ako sa banyo diyan, guys. At nagpicture-picture din ako diyan. O, diba? Ito, naglalakad na ako. Papunta ako ng banyo kasi talagang nasi-CR na ako, guys. Sabi ko, ay nako, kailangan ko nang pumunta. Dali-dali-dali-dalian ko na. O, diba? Kaya yan, guys. So, guys, hanggang dito na muna ang aking pagbo-voice over. Siyempre, mahal na mahal ko kayo. Please naman, support nyo naman ang aking Facebook account, Gigi Boysing, and then naman ang aking YouTube channel, Gigi Boysing.8, dito pa rin yan, sa pinapanood ninyo, o diba? Nako, sana ma-reach out ko na talaga itong aking YouTube channel, guys, kasi alam niyo naman, ang hirap talaga, kahit nahihirapan ako, pero kailan lang, talagang laban lang, talagang ganun, diba? Abutin man ng ilang taon. Laban pa rin. Malinis yung banyo nila guys. At ito nga ako ay nag-video-video dyan. Kasi alam nyo na, kailangan talaga kahit papaano may remembrance man lang. O, diba? So guys, iwan ko na muna kayo. At lagi ko sinasabi, kapag lalabas ng bahay, ay dalhin pa rin natin si Mr. Miss Pasensya para buhay laging masaya. At ito na nga, at paalis na rin kami dito guys. Kaya nag-CR na lahat yung mga tao. At ako na lang naman yung nahuli dyan. Kasi nga,
ay ako yung pinakadulo doon sa lamesa, kaya ako din ang huling lumabas. Pero okey lang yan at siyempre sa aking pamangkin na nag-birthday ay maraming salamat sa iyong pag-imbita at sa aking hipag-ataging, kapatid siyempre. So eto na, nasa labas na kami nito guys, oh 'di ba maraming taong naghihintay, grabe talaga. Daming tao diyan guys. 'Pag pumunta kayo magpareserba kayo para meron kayong lamesa kaagad at hindi na kayo maghihintay ng matagal sa labas, o 'di ba? Bye.